Nay, ikakasal na po ako. Ano? Nanlaki ang mga mata ng aking ina sa pagkabigla. Ito na ang ika-4 na beses na narinig niya ang mga salitang iyon. 4 na anak na babae, at lahat sila ay pinili ang lalaking Pilipino. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay isang kahanga-hangang likha ng tadhana. Ang 4 na magkakapatid na babae mula sa Bucharest, Romania ay isa-isang umibig sa mga lalaking Pilipino at nagtayo ng kanilang mga sariling pamilya sa malayong islang ito. Maging ang aming mga magulang ay hindi makapaniwala na ang 4 na dalagang lumaki sa Romania ay sabay-sabay na piniling manirahan sa Pilipinas. Paano nagsimula ang lahat ng ito? Bakit sabay-sabay na nahulog ang loob ng 4 na magkakapatid sa Pilipinas? Halina't pakinggan natin ang kwento ng bunsong kapatid, si Ana. Ako si Ana, 26 na taong gulang mula sa Bucharest, Romania. Sa kasalukuyan, nakaupo ako sa isang coffee shop sa Bonifacio Global City. Isinusulat ang di kapanipaniwalang kuwentong ito sa aking di pagaanong matatas na Filipino. Sa totoo lang, kung may nagsabi sa akin 3 taon na ang nakalipas na maninirahan ako sa Pilipinas, siguradong tatawanan ko lang sila at sasabihing imposible. Ngunit ganoon talaga ang buhay, puno ng sorpresa. Minsan, dadalhin ka ng tadhana sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Ang aming pamilya ay tradisyonal. Ang aking ama ay isang retiradong propesor sa universidad at ang aking ina ay isang guro ng piano. Lumaki kaming 4 na magkakapatid sa Bucharest at pinalaki kami sa tipikal na paraan ng silangang Europa. Ang aming tahanan ay konserbatibo. Kailanman ay hindi inisip ng aming mga magulang na darating ang araw na lahat ng kanilang 4 na anak na babae ay aalis sa Romania at sa iisang bansa pa mag-aasawa. Ang simula ng lahat ng ito ay ang aking ate, si Alina. Si Alina ay isang napaka-independyente at matalinong babae. Pagkatapos ng kolehiyo, nagpasya siyang maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Europa. Nais niyang makita ang mundo bago pumasok sa trabaho. Noong tag-araw na iyon, nagpunta siya sa Prague. Sa Charles Bridge, nakilala niya ang isang lalaking Pilipino na kumukuha ng litrato. "Excuse me, pwede mo ba akong kunan ng litrato?" Tanong ni Alina sa Ingles. Ngumiti ang lalaki at kinuha ang kamera, kinunan siya ng ilang beses. Pagkatapos noon, nagsimula silang mag-usap at nalaman nilang pareho silang mahilig sa classical music at arkitektura. Ang inaakala nilang panandali ang pagkikita sa isang paglalakbay ay naging simula ng isang pangmatagalang koneksyon matapos nilang magpalitan ng contact information. 1 taon ang lumipas, sinabi sa amin ni Alina na ikakasal na siya sa lalaking Pilipino na iyon, si Miguel. Ang aming mga magulang ay labis na nagulat. Pilipinas? Saan yun? Kinuha pa ni nanay ang mapa para hanapin ito. Para sa isang tradisyonal na pamilyang Romanian tulad namin, ang pag-aasawa ng isang anak sa isang ganap na dayuhang bansa sa Asya ay mahirap tanggapin, ngunit si Alina ay pursigido. Sabi niya, si Miguel ay isang mabait at maalalahaning tao, at ang Pilipinas ay isang napakagandang lugar. Sa huli, binigay pa rin ng aming mga magulang ang kanilang basbas. Pagkatapos ng kasal ni Alina, nagsimulang magbago ang tadhana ng aming pamilya. Ang pangalawa naming kapatid, si Maria, ay dumalo sa kasal ni Alina sa Maynila at doon niya nakilala ang kaklase ni Miguel sa kolehiyo, si Carlo. Nagkasundo sila agad sa reception. Nagsimulang manligaw si Carlo kay Maria at pagkalipas ng 6 na buwan, nagpasya rin si Maria na magpakasal kay Carlo at manirahan na sa Pilipinas. Mas lalong nagulat ang aming mga magulang. Bakit Pilipinas na naman? Ngunit sabi ni Maria, naramdaman niya sa Pilipinas ang kaligayahang hindi pa niya naramdaman dati. Sobrang bait daw ni Carlo sa kanya at napakakomportable ng buhay sa Pilipinas. Sumunod naman ang pangatlo naming kapatid, si Sofia. Dumating siya sa Pilipinas para sa kasal ni Maria. Sa isang coffee shop, aksidente niyang nabangga ang isang lalaki at natapon ng kape sa sahig. Ang lalaking iyon ay si Paulo. Mula sa paghingi ng tawad sa isa't isa, unti-unti silang naging magkaibigan at kalaunan ay nahulog sa pag-ibig. 1 taon ang lumipas, si Sofia ay ikinasal na rin sa Pilipinas. Sa puntong ito, hindi na alam ng aming mga magulang kung ano ang sasabihin. 3 anak na babae, lahat ay nag-asawa sa Pilipinas. Napakababa ng probabilidad. Ana, hindi ka naman siguro pupunta rin sa Pilipinas para mag-asawa, di ba? Pabirong tanong sa akin ni tatay minsan. Noong panahong iyon, buong kumpiyansa akong umiling. Hindi po, mananatili ako sa Romania. Seryoso ako sa sinabi ko. Mahal ko ang Bucharest, mahal ko ang buhay ko roon. Kahit na ang 3 kong ate ay nasa Pilipinas,
Para sa akin, iyon ang kanilang pinili, hindi ang sa akin. Wala akong interes sa Pilipinas at hindi ko inakala na mamahalin ko ang lugar na iyon. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Noong tagsibol na iyon, inanyayahan ako ni Maria na magbakasyon sa Pilipinas ng 2 linggo. Gusto niya raw ipakita sa akin ang kanilang buhay doon. Noong una ay ayaw ko, ngunit sabi ni nanay, puntahan mo na ang mga ate mo para malaman mo man lang kung kumusta na sila. Kaya nag-book ako ng flight at naghanda para sa 2 linggong bakasyon sa Pilipinas. Hindi ko alam na ang biyaheng ito ang tuluyang magpapabago sa aking buhay. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, unang beses kong natapakan ang lupa ng Pilipinas. Paglabas ko ng airport, namangha ako sa modernisasyon ng paligid. Ang airport ay maluwag at maliwanag, at malinis ang lahat. Bukod pa rito, napakabilis ng proseso sa immigration. Ana, mag-grab na lang tayo papuntang BGC, mungkahi ni Maria. Grab? Hindi ba tayo magta-taxi? Nagulat ako. Sa Romania, karaniwan kaming nagta-taxi mula sa airport papunta sa syudad. Super convenient ng transportasyon dito. Malalaman mo mamaya, nakangiting sabi ni Maria. Habang nasa biyahe, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang mga kalsada ay maayos, lalo na nang pumasok kami sa Skyway at ang mga gusali ay nagtataasan. Wow, ang moderno pala dito, hindi ko napigilang masabi. Sa Bucharest, mas luma ang karamihan sa mga infrastruktura. Ngunit ang mga modernong bahagi ng Metro Manila ay ganap na nagpabago sa aking pananaw. Diba? At tingnan mo, ang mga tao ay napaka-friendly. Sabi ni Maria, itinuturo ang mga ngiti na aming nasasalubong. Napansin ko nga, ang buong paligid ay mayroong masiglang enerhiya. Pagdating namin sa bahay ni Maria, nakilala ko ang kanyang asawa, si Carlo. Mainit niya akong tinanggap at naghanda pa ng isang mesang puno ng masasarap na pagkain. Ana, welcome sa Pilipinas. Ito lahat ay pagkaing Pinoy. Tikman mo kung magugustuhan mo, nakangiting sabi ni Carlo. Sa mesa ay mayroong adobo sinigang, kare-kare, at isang malaking mangkok ng kanin. Tinikman ko ang adobo at ang malinamnam na lasa nito ay nagpagulat sa akin. Wow, ang sarap nito! Hindi ko napigilang kumain pa ng marami. Mabutit na gustuhan mo. Bukas, dadalhin kita sa isang dampa para mas marami ka pang matikmang masasarap, masayang sabi ni Carlo. Pagkatapos kumain, si Carlo mismo ang nagligpit ng mga plato at naghugas sa kusina. Medyo nagulat ako. Sa Romania, karaniwang mga babae ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Bihira akong makakita ng lalaking kusang gumagawa ng mga ito. Lagi bang tumutulong si Carlo sa gawaing bahay? Pabulong kong tanong kay Maria. Oo naman, karamihan sa mga lalaki dito napaka-family-oriented. Iba ang mga lalaking Pilipino sa mga lalaking Europeo. Handa silang makibahagi sa mga responsibilidad sa bahay, nakangiting sabi ni Maria. Dahil dito, nagsimula akong magkaroon ng kuryosidad sa mga lalaking Pilipino. Kinabukasan, dinala ako ni Maria sa bahay ni Ate Alina. Ang asawa ni Alina, si Miguel, ay isang disenteng lalaki na may suot na salamin at mukhang matalino. Ana, andito ka na pala. Pasok, upo ka. Mainit na pagbati ni Miguel sa akin. Napansin ko kung gaano kalambing magsalita si Miguel kay Alina at madalas niyang hawakan ang kamay nito. Ang ganitong uri ng paglalambingan ay bihira sa Romania, lalo na sa harap ng pamilya. Mag-usap muna kayo, ipaghahanda ko kayo ng merienda, sabi ni Miguel at pumasok sa kusina. Maya-maya, lumabas si Miguel na may dalang kape at cake na siya mismo ang gumawa. Espesyal kong inaral gumawa ng mango float para sa'yo. Tingnan mo, maganda ba? Tiningnan ko ang dessert na inihanda niya. Wow, Miguel! Marunong ka palang gumawa nito? Para kay Alina, inaral ko. Mahilig kasi siya sa matamis. Nakangiting sabi ni Miguel na puno ng pagmamahal ang mga mata. Ngumiti rin si Alina. Ang kanilang interaksyon ay nagparamdam sa akin ng isang matamis na kapaligiran. Sunod, pumunta kami sa bahay ni Sofia. Ang asawa ni Sofia, si Paulo, ay isang masayahin at palakaibigang tao. Madaldal siya at napakaalaga. Ana, unang beses mo sa Pilipinas, di ba? May gusto ka bang puntahan? Ipapasyal kita. Masiglang sabi ni Paulo. Hindi ko pa alam kung ano ang magagandang pasyalan dito. Nahihiya kong sabi. Perfect! Ako ang magiging tour guide mo. Intramuros, Tagaytay, Manila Bay Sunset, lahat. Yan kailangan mong mapuntahan. Excited na listahan ni Paulo. Si Sofia sa tabi ay nakangiti. Si Paulo talaga ang pinakamahilig mamasyal. Sumama ka lang sa kanya. Siguradong hindi ka mababagot.
Habang pinagmamasdan ko ang tatlo kong ate at ang kanilang mga asawa, mayroong kakaibang pakiramdam sa aking puso. Mukha silang tunay na masaya, at ang mga lalaking Pilipinong ito ay iba sa inaakala kong mga lalaking Asyano. Sila ay maalaga, marunong magpahayag ng damdamin at handang magsakripisyo para sa kanilang mga asawa. Ito ay malaking kaibahan sa mga lalaking nakilala ko sa Romania. Kinagabihan, dinala ako ng tatlong magkakapatid at ng kanilang mga asawa sa isang sikat na food park. Sa sandaling pumasok ako, ganap akong namangha. Ang dami ng tao, ang hilera ng mga food stall, ang ingay ng mga nagtitinda, at ang iba't ibang amoy ng pagkain sa hangin, lahat ay bago at nakakatuwa para sa akin. Halika, tikman muna natin tong isaw. Hila sa akin ni Paulo papunta sa isang stall. Ang nag-iihaw ay abala sa pagpapaypay sa mga uling. Ang malutong na balat ng isaw ay naglalabas ng nakakatakam na amoy. Kinagat ko ito at napuno ang bibig ko ng lasa ng suka at usok. Grabe, ang sarap nito. Hindi ko napigilang purihin. Di ba? Halika, tikman naman natin itong sisig. Aya naman sa akin ni Carlo papunta sa ibang stall. Isang mainit na sizzling plate ng sisig ang inihain. Malutong, malasa at perpekto sa kanin. Kakaiba ang lasa nito pero ang sarap. Ito ang isa sa mga paboritong pulutan ng mga Pilipino, paliwanag ni Miguel. Pagkatapos, tinikman pa namin ang lechon, halo-halo at taho. Bawat isa ay nag-iwan sa akin ng pagkamangha. Hindi ko inakala na ganito kayaman ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Ana, ano sa tingin mo ang Pilipinas? Nakangiting tanong ni Alina sa akin. Nag-isip ako at tapat na sumagot, higit pa sa inaasahan ko. Malinis ang mga lugar na napuntahan natin, maginhawa, masarap ang pagkain at napakabait na mga tao. 'Di ba? Ganyan din ang naramdaman namin noong unang dating namin dito, sabi ni Sofia. Sa sandaling iyon, nagsimula kong maintindihan kung bakit pinili ng tatlo kong ate na manatili sa Pilipinas. Sa ikatlong araw ko sa Pilipinas, sinimulan kong masusing obserbahan ang pang-araw-araw na buhay ng aking mga bayaw. Kinaumagahan, nag-agahan ako sa bahay ni Alina. Maagang gumising si Miguel para bumili sa kalapit na panaderya ng mainit na pandesal, kesong puti at kape. Mahilig si Alina sa mainit na pandesal tuwing umaga, kaya sinisigurado kong meron lagi, sabi ni Miguel habang inihahanda ang almusal. Paglabas ni Alina sa kwarto, agad siyang inabutan ni Miguel ng isang tasa ng mainit na kape. Ingat ka, mainit. Habang pinagmamasdan ko ang pagkamaalaga ni Miguel, medyo naantig ako. Sa Romania, hindi ganoon kadetalyado ang pag-aalaga ng mga lalaki sa kanilang mga asawa. Laging ganyan si Miguel, tanong ko. Oo, sabi niya, masaya na siyang makita akong masayang kumakain. Nakangiting sabi ni Alina, puno ng kaligayahan ang mga mata. Tanghali sinamahan ko si Maria na sunduin ang kanyang anak sa eskwela. Nag-leave pa si Carlo para sunduin kami gamit ang kotse. Papa, masayang takbo ng bata pagkakita kay Carlo. Lumuhod si Carlo at niyakap ang anak. Kumusta ang school, anak? Naging mabait ka ba? Opo, pinuri pa po ako ni teacher. Proud na sabi ng bata. Very good! Dahil dyan, dadalhin kita sa Jollibee para sa paborito mong Chick and Joy. Sabi ni Carlo habang ginugulo ang buhok ng anak. Habang pinagmamasdan ko ang interaksyon ni Carlo at ng kanyang anak, muli akong namangha. Sa Romania, karaniwang mas strikto ang mga ama at bihirang magpakita ng ganitong kalapit na ugnayan sa kanilang mga anak. Ngunit si Carlo ay iba. Napakalambing niya at handang maglaan ng oras para sa kanyang anak. Gabi, kumain kami sa bahay ni Sofia. Si Paulo ay abala sa kusina, naghahanda ng isang masaganang hapunan. Paulo, ang galing mo naman. Ang dami mong alam lutuin. Taos puso kong puri. Haha, wala yan. Mga simpleng lutong bahay lang. Noong buntis si Sofia, nag-aral talaga ako ng maraming putahe para masigurado kong kumakain siya ng masustansya at masarap, nakangiting sabi ni Paulo. Si Sofia sa tabi ay tumawa. Noong nag-aaral siyang magluto, parang sumabog ang kusina namin ng ilang beses. Pero ngayon, ang laki na ng pinagbuti niya. Habang kumakain, laging nilalagyan ni Paulo ng pagkain ang plato ni Sofia at maingat pa siyang binabalatan ng hipon. Sofia, heto, sariwa itong hipon, kumain ka pa. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang ito, isang mainit na damdamin ang bumalot sa aking puso. Ang mga lalaking Pilipinong ito ay talagang naiiba. Hindi lang sila nagsasabi ng mahal kita, kundi ipinapakita nila ito sa gawa, sa pamamagitan ng pag-aalaga at atensyon sa kanilang mga asawa. Pagkatapos ng hapunan, nakipagkwentuhan ako sa tatlo kong ate sa sala.
Ang swerte ninyo, hindi ko napigilang masabi. Oo nga, hindi namin inakala na dito pala sa Pilipinas namin matatagpuan ang aming true love, nakangiting sabi ni Alina. Talagang ibang mga lalaking Pilipino sa mga lalaking Romanian, dagdag ni Maria. Saan sila naiiba? Tanong ko. Nag-isip si Sofia. Ang mga lalaking Romanian ay mas tradisyonal, mas hindi sila nagpapakita ng emosyon at medyo may macho attitude. Pero iba ang mga lalaking Pilipino. Handa silang ipakita ang kanilang nararamdaman, nirerespeto nila ang mga babae, at kusa silang tumutulong sa gawaing bahay. Tama, at saka napakamaalaga ng mga lalaking Pilipino. Tandaan nila kung ano ang gusto mo at ayaw mo, at tahimik silang gagawa ng maliliit na bagay para sa'yo, sabi ni Maria. Tulad ng ano, tanong ko. Tulad ni Miguel, alam niyang giniginawin ako kaya tuwing aalis kami, lagi niya akong dinadalhan ng jacket. Si Carlo, alam niyang paborito ko ang isang brand ng milk tea kaya madalas niya akong binibilhan. Si Paulo, alam niyang gustong-gusto kong manood ng paglubog ng araw, kaya tuwing weekend, dinadala niya ako sa Manila Bay sunod-sunod na pagbabahagi ng 3 kong ate. Habang pinakikinggan ko sila, nagsimula akong makaramdam ng inggit. Gusto ko rin ng ganoong pagmamahal. Gusto ko rin ng isang taong marunong mag-alaga at magpahalaga sa akin. Ana, pwede ka ring maghanap dito sa Pilipinas. Biglang sabi ni Sofia. Ano? Nagulat ako. Oo nga. Total 2 linggo ka naman dito. Bakit hindi ka makipagkilala sa mga bagong kaibigan? Baka makilala mo ang tamang tao para sa'yo. Nakangiting sabi ni Maria. Hindi. Nagbabakasyon lang ako. Wala akong planong maghanap ng partner dito. Mabilis kong tanggi. Ngunit sa loob-loob ko, nagsisimula na akong mag-alinlangan. Habang nakikita ko kung gaano kasaya ang aking mga kapatid, nagsimula na rin akong mag-imagine, paano kaya kung makakilala rin ako ng isang mabuting lalaki sa Pilipinas? Kinabukasan ng hapon, dinala ako ni Paulo sa isang rooftop bar sa Makati para makita ang tanawin ng lungsod. Pagdating namin sa itaas, kitang-kita ang buong Metro Manila. Ang mga nagtataas ang gusali ay nakatayo sa gitna ng syudad na papalibutan ng siksikang mga kabahayan. Wow, ang ganda! Hindi ko napigilang masabi. Diba, noong una kong dinala si Sofia dito, sabi niya ring napakaganda, nakangiting sabi ni Paulo. Umupo kami sa isang mesa para magpahinga. Bigla akong tinanong ni Paulo, Ana, ano sa tingin mo ang Pilipinas? Napakaganda. Higit pa sa inaasahan ko, tapat kong sagot. Naisip mo na bang manirahan dito sa Pilipinas? Patanong na sabi ni Paulo. Natigilan ako. Hindi alam kung paano sasagutin. Kasi mayroon akong kaibigan. Mabait siya, halos kaedad mo lang at single din. Gusto mo bang ipakilala ko kayo? Nakangiting sabi ni Paulo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako sigurado. Huwag kang mag-alala, bilang magkaibigan lang. Walang pressure, sabi ni Paulo. Nag-alinlangan ako saglit, ngunit sa huli ay tumango ako. Sige na nga. Nang gabing iyon, agad na kinontak ni Paulo ang kanyang kaibigan sa kanilang group chat. 2 araw mula ngayon, makikipagkita na ako sa isang estrangherong Pilipino. Ang puso ko ay puno ng kaba at pananabik. Hindi ko alam kung anong pagbabago ang idudulot ng pagkikitang ito. Sa araw ng aming pagkikita, sobrang kaba ko. 3 beses akong nagpalit ng damit at sa huli ay pinili ko ang isang simpleng bestida. Tinawanan ako ni Maria. Ana, OA ka naman sa kaba. Makikipagkita ka lang naman. Alam ko, pero kinakabahan pa rin ako. Nahihiya akong sabi. Nakita kami sa isang coffee shop sa BGC. Dumating ako ng 10 minuto nang mas maaga, umorder ng latte at umupo sa tabi ng bintana. Pagkalipas ng 5 minuto, isang lalaki ang pumasok sa coffee shop at lumingalinga. Nakita niya ako, ngumiti at lumapit. Hi, I'm Liam, sabi niya at inilahad ang kanyang kamay. Hello, I'm Ana, sabi ko at nakipagkamay. Si Liam ay mukhang disente, may suot na itim na salamin at nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Mayroon siyang malinis at komportableng aura. Marami nang naikwento si Paulo tungkol sa'yo, sabi niya galing ka raw sa Romania, nakangiting sabi ni Liam. Oo, binibisita ko ang mga kapatid ko, tango ko. Mayroon kang 3 kapatid na babae dito sa Pilipinas, di ba? Napaka-espesyal niyan, sabi ni Liam. Nagsimula kaming mag-usap. Tinanong ako ni Liam ng maraming bagay tungkol sa Romania ang kultura, pagkain at mga tanawin. Tinanong ko rin siya tungkol sa Pilipinas.
Matiyaga siyang sumagot at nagbahagi ng maraming nakakatuwang kwento. Marunong ka bang mag-Filipino? Tanong ni Liam. Kaunti lang. Tinuruan ako ng mga ate ko ng mga basic na salita. Sabi ko sa Filipino, kahit hindi perpekto ang aking bigkas, natuwa si Liam. Wow, ang galing mo. Ilang araw ka pa lang dito, marunong ka na. Magaling. Puri ni Liam. Habang nag-uusap kami, nalaman kong si Liam ay isang napakadaling pakisamahan. Siya ay masayahin at madalas akong napapatawa. At saka, magalang siya. Hindi siya nagtatanong ng masyadong personal na mga bagay at hindi niya ako pinaparamdam na hindi komportable. May baka pa bang lugar na gustong puntahan sa Pilipinas? Tanong ni Liam. Hindi pa ako nakakapunta sa vegan. Sabi nila, napakaganda raw doon, sabi ko. Kung ganoon, dadalhin kita doon. Libre ka ba ngayong weekend? Alok ni Liam. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kabilis mag-aya. Sige, salamat. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa bahay ni Maria, lutang pa rin ako sa saya ng aming pagkikita. Kumusta? Mabait ba si Liam? Tanong ni Maria. Oo, napakabait niya. Masaya kaming nag-usap, nakangiti kong sabi. Mabuti naman, mabuting tao si Liam. Kilalanin mo siyang mabuti, sabi ni Maria. Noong weekend, sinundo ako ni Liam para pumunta sa vegan. Habang paakyat ang kotse sa mga kalsada ng Ilocos, lunti ang mga bukirin ang tanawin sa labas. Si Liam ay nagmamaneho habang nakikipagkwentuhan, kaya magaan ang pakiramdam. Pagdating natin sa vegan, ipapatikim ko sa iyo ang empanada. Sobrang sarap ng empanada doon, sabi ni Liam. Anong empanada? Tanong ko. Isang uri ng pagkain, malalaman mo kapag natikman mo na, misteryosong sabi ni Liam. Pagdating namin sa vegan, namangha ako sa tanawin. Ang mga kalesa sa Kalye Crisologo, ang mga antigong bahay, at ang makikitid na eskinita na puno ng tao. Sa magkabilang gilid ay may mga nagtitinda ng pagkain at souvenir. Ang sigla dito, excited kong sabi. Hinawakan ni Liam ang aking kamay at inalalayan ako sa gitna ng maraming tao. Nang maramdaman ko ang init ng kanyang palad, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kumain kami ng empanada, vegan longganisa at bagnet. Bawat isa ay napakasarap. Dinala rin ako ni Liam sa isang lumang bahay na ginawang kainan. Umupo kami sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang makasaysayang tanawin sa labas. Tingnan mo, ang ganda ng mga lumang bahay dito, sabi ni Liam. Oo, napakaganda, taos puso kong sabi. Marami pang magagandang lugar sa Pilipinas. Kung may oras ka, pwede kitang ipasyal, sabi ni Liam habang nakatingin sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakaramdam ng isang kakaibang kilig. Sige, mahina kong sabi. Nang gabing iyon, naglakad-lakad kami sa ilalim ng mga ilaw ng Kalye Crisologo. Ikinuwento ni Liam ang maraming bagay tungkol sa kanya. Isa raw siyang software engineer, mahilig umakyat ng bundok, kumuha ng litrato, at sumubok ng iba't ibang pagkain. Ikaw? Anong trabaho mo sa Romania? Tanong niya. Nagtatrabaho ako sa isang publishing house bilang editor at translator, sabi ko. Kung ganoon, mahilig ka sigurong magbasa, sabi ni Liam. Oo, mahilig akong magbasa, tango ko. Next time, dadalhin kita sa Fully Booked. Maraming libro doon, siguradong magugustuhan mo, sabi ni Liam. Ganoon lang kami nag-usap, hindi na mamalayan ng oras. Gabi na nang sinabi ni Liam na kailangan na naming umuwi dahil baka mag-alala ang mga ate ko. Pauwi, nakasandal ako sa bintana ng kotse, pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas. Mayroong isang di maipaliwanag na pakiramdam sa aking puso. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganito kalakas na pagtingin sa isang lalaki. At ang lalaking ito ay isang Pilipino. Sa mga sumunod na araw, madalas akong inaya ni Liam na lumabas. Nagpunta kami sa Tagaytay para sa malamig na hangin, sa Manila Bay para manood ng paglubog ng araw, at sa Greenbelt para mamasyal. Bawat date namin ay masaya at mas lalo kong nagugustuhan si Liam. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng Manila Bay, tinina ng paglubog ng araw ang buong kalangitan ng kulay kahel. Ang hangin ay marahang humahampas sa amin. Magkatabi kaming naglalakad. Ana, biglang huminto si Liam at tumingin sa akin. Humarap ako sa kanya. Kailan ka babalik sa Romania? Tanong ni Liam, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Sa susunod na linggo, mahina kong sabi. Natahimik si Liam saglit, tapos ay nagsalita. Ayokong umalis ka. Ang puso ko ay kumabog ng malakas, hindi alam ang sasabihin. Ang mga araw na kasama kita, napakasaya ko.
Alam kong sandali pa lang tayong magkakilala, pero gustong-gusto talaga kita, seryosong sabi ni Liam habang nakatingin sa akin. Naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Ako rin. Kung ganoon, pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ni Liam. Tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang sinseridad at pag-asa. Huminga ako ng malalim at tumango. Oo, sabi ko. Sa sandaling iyon, niyakap ako ni Liam ng mahigpit. Ang paglubog ng araw sa Manila Bay ang naging saksi sa aming pag-iibigan. Alam kong mula sa sandaling ito, magbabago na ang aking buhay. Pagkatapos naming maging magkasintahan ni Liam, bawat araw ko sa Pilipinas ay puno ng kaligayahan. Madalas kaming kumain sa labas, manood ng sine at maglakad-lakad. Napakamaalaga ni Liam. Laging niyang tanda ang mga gusto ko. Minsan, nabanggit ko lang na gusto ko ang cake mula sa isang partikular na bake shop, kinabukasan, binilhan niya ako ng isang buo. Liam, paano mo nalaman? Gulat kong tanong. Dahil sinabi mo. Siyempre, tatandaan ko, nakangiting sabi ni Liam. Ang ganitong klasing atensyon ay labis kong ikinatuwa. Ngunit habang tumatagal ang aming pagsasama, nagsimula ko ring mapansin ang ilang pagkakaiba sa kultura. Isang gabi kumakain kami ng samgyupsal. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinabi ko, ako na ang magbabayad. Agad na umiling si Liam. Wag na, ako na. Bakit? May trabaho rin naman ako, pwede tayong maghati, sabi ko. Sa Romania, kapag mag-date ang magkasintahan, karaniwang KKB, kanya-kanyang bayad o salitan sila sa pagbabayad. Alam ko, pero ako ang lalaki, kaya dapat ako ang magbayad, giit ni Liam. Medyo hindi ko naintindihan. Pero baka mabigatan ka, pwede namang salitan tayo. Nag-isip si Liam. Ganto na lang, ako muna ngayon. Sa susunod, ilibre mo ako ng milk tea, okay? Ngumiti ako. Sige. Kahit na si Liam pa rin ang nagbayad, naintindihan ko sa puso ko na ito ay bahagi ng kultura sa Pilipinas na kailangan kong masanay. Bukod dito, mayroon pang ibang pagkakaiba. Minsan, nag-text si Liam sa akin, "Miss na kita." Sumagot ako, "Miss na rin kita." Pagkatapos, nag-text ulit si Liam, "Gusto kitang yakapin." Sa Romania, hindi ganoon kadirekta magpahayag ng damdamin ang magkasintahan. Noong una, medyo hindi ako sanay, pero unti-unti, natuklasan kong ang ganitong direktang pagpapahayag ay napakatamis pala. Mayroon ding isang beses na tinanong ako ni Liam kung gusto ko nang makilala ang kanyang mga magulang. Nagulat ako. Ang bilis naman, 1 linggo pa lang tayo. Sa Romania, kailangan munang matagal ang relasyon, minsan ay sigurado ng magpapakasal bago makilala ang mga magulang. Ngunit sa Pilipinas, tila normal lang ang pagpapakilala sa pamilya. Okay lang yan, kakain lang naman tayo. Huwag kang kabahan, pag-aalo ni Liam. Kahit kinakabahan, pumayag ako. Sa araw ng pagkikita, nag-suot ako ng disenteng bestida at naglagay ng light makeup. Hinihintay kami ng mga magulang ni Liam sa isang restaurant. Mukha silang mababait. "Tito, tita, magandang hapon po, bati ko sa Filipino." "Hello, iha. Halika, upo ka." Mainit na pagbati ng nanay ni Liam. "Nabalitaan ko, taga Romania ka raw. Ang layo noon, di ba? Paano ka napadpad dito sa Pilipinas?" Tanong ng tatay ni Liam. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa aking mga kapatid. Namangha sila. "4 kayong nag-asawa dito sa Pilipinas? Napaka-espesyal niyan. Ikaw, balak mo rin bang manatili dito?" Tanong ng nanay ni Liam. Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Hindi pa po ako sigurado. Tapat kong sagot. Ngumiti ang nanay ni Liam at hindi na nagtanong pa, ngunit ramdam kong may bahid ng pag-aalala sa kanyang puso. Pagkatapos kumain, inihatid ako ni Liam pabalik sa bahay ni Maria. "Pasensya ka na sa tanong ni Mama kanina ha? Hindi ka ba na-offend?" Nahihiyang sabi ni Liam. "Hindi, normal lang naman ang tanong niya." Iling ko. "Ana, naisip mo na bang manatili dito sa Pilipinas?" Tanong ni Liam habang nakatingin sa akin. Natahimik ako saglit. Sa totoo lang, naisip ko na. Pero hindi ito isang madaling desisyon. Alam ko, hinawakan niya ang aking kamay. "Ano man ang maging desisyon mo, rerespetuhin ko. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Sana manatili ka." Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa aking puso, ngunit kasabay nito ay nagdulot ng kalituhan. Palapit na ng palapit ang araw ng aking pag-uwi sa Romania. Kailangan ko nang magdesisyon. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng 3 kong ate. "Mahal mo ba si Liam?" Tanong ni Alina. "Mahal ko siya," tango ko.
Gusto mo bang manatili sa Pilipinas? Tanong ni Maria. Gusto ko, pero natatakot ako masaktan sina nanay at tatay. Sabi ko, bumuntong hininga si Sofia. Lahat kami pinagdaanan ang ganyang pag-aalinlangan. Pero sa huli, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ano ba ang pinakamahalaga para sa'yo? Nang gabing iyon, nag-isip ako ng matagal. Inalala ko ang mga karanasan ko sa Pilipinas, ang kabaitan ni Liam at ang masayang buhay ng aking mga kapatid. Natuklasan kong minahal ko na ang lugar na ito. At minahal ko na si Liam. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Liam. Liam, gusto kong manatili sa Pilipinas, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Liam sa gulat. Talaga? Gusto kong makasama ka, seryoso kong sabi. Niyakap ako ni Liam ng mahigpit. Sobrang saya ko. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang naging desisyon ko. Ngunit ang susunod na hamon ay ang mas mahirap. Ang sabihing ito sa aking mga magulang. Pagkatapos kong magdesisyon na manatili sa Pilipinas, kinailangan kong bumalik sa Romania para kausapin ang aking mga magulang. Sa airport, mahigpit akong niyakap ni Liam. Hihintayin kita. Babalik ako agad, sabi ko. Kahit na may kaba sa aking dibdib. Sa eroplano, iniisip ko kung paano ko sasabihin sa aking mga magulang. Alam kong malulungkot sila. 4 na anak na babae, lahat ay aalis na sa Romania. Pag-uwi ko sa Bucharest, masaya akong sinalubong ng aking mga magulang. Ana, masaya ba sa Pilipinas? Tanong ni nanay. Opo, masaya. Tango ko. Kumusta ang mga ate mo? Tanong ni tatay. Okay lang po sila. Masaya sila, sabi ko. Habang kumakain, huminga ako ng malalim at nagpa siya ng sabihin, Tay, Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano iyon? Tingin sa akin ni nanay. Gusto ko na pong mag-asawa, sabi ko. Nabitawan ni tatay ang kanyang tinidor. Gulat na tumingin si nanay sa akin. Ano? Ana, ikaw rin? Hindi makapaniwalang tanong ni nanay. Opo, nakilala ko po ang isang napakabuting tao sa Pilipinas. Gusto ko po siyang pakasalan, sabi ko. Natahimik si tatay saglit tapos ay nagsalita. Ganyan din ang sinabi ng mga ate mo. Ngayon ikaw rin iiwan mo na kami? Nang marinig ko ang sinabi ni tatay, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Sorry po tay, nay. Alam kong malulungkot kayo, pero mahal na mahal ko po siya. Gusto ko po siyang makasama, humahagulgol kong sabi. Umiyak na rin si nanay. 4 na anak, lahat nasa Pilipinas na. Paano na kami? Lumapit ako at niyakap si nanay. Sorry po, nay. Napakabigat ng atmosfera sa bahay. Hindi na nagsalita si tatay. Si nanay ay patuloy sa pag-iyak. Kinabukasan, kinausap ko si tatay. Pumunta po kayo sa Pilipinas. Tingnan ninyo kung paano kami nabubuhay. Kilalanin ninyo si Liam. Pagkatapos, saka po kayo magdesisyon. Pakiusap po, pagmamakaawa ko. Tiningnan ako ni tatay at bumuntong hininga. Sige, pupunta kami. Ganoon ko na kumbinsi ang aking mga magulang na sumama sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 linggo, kasama ko na sila pabalik. Ito ang kanilang unang pagbisita sa malayong islang ito at unang pagkakataon na makikilala ang mga lalaking kumuha sa kanilang mga anak. Sa airport, ang 3 kong ate at mga bayaw ay nandoon para sumalubong. Kasama rin si Liam. Maayos ang kanyang suot at halatang kinakabahan. Tito, tita, ako po si Liam. Nice to meet you po, sabi ni Liam sa Ingles. Tumango lang si tatay, hindi nagsalita. Si nanay ay formal lang na tumugon. Medyo awkward ang sitwasyon, ngunit sinikap ng aking mga kapatid at bayaw na pagaanin ang pakiramdam. Tay, nay, uwi muna tayo para makapagpahinga. Mamayang gabi sa bahay kami kakain, sabi ni Alina. Pagdating sa bahay ni Alina, nakahanda ng isang masaganang hapunan na niluto ni Miguel. Ito po ay mga pagkain Pilipino. Sana po magustuhan ninyo, sabi ni Miguel. Tumikim ang aking mga magulang. Kahit walang masyadong reaksyon, nakita kong tila nasarapan sila. Pagkatapos kumain, biglang nagtanong si tatay kay Miguel. Ano ang trabaho mo? Nagtatrabaho po ako sa isang tech company bilang product developer, sagot ni Miguel. Stable ba ang kita mo? Tanong ulit ni tatay. Opo, sapat po para sa pamilya, sabi ni Miguel. Tumango si tatay at hindi na nagsalita. Sa mga sumunod na araw, ipinasyal namin sila. Pumunta kami sa Makati at BGC at namangha si nanay sa mga nagtataasang gusali. Pumunta kami sa National Museum at interesado si nanay sa mga artifacts. Dinala rin namin sila sa isang food market at pagkatapos matikman ni tatay ang lechon, hindi niya napigilang sabihing masarap ito.
Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Isang araw pumunta kami sa isang resort sa Laguna, espesyal itong inayos ng aking mga bayaw. Sabi nila nakaka-relax daw ang paglangoy sa hot spring. Noong una ay ayaw ni tatay ngunit sa pamimilit ng mga bayaw ko, sumama rin siya. Pagkatapos, mas gumaan ang itsura ni tatay. "Kumusta tay?" tanong ko. "Ayos naman," ngumiti si tatay. Gabi nag-usap-usap kaming pamilya sa sala. "Sanay na ba kayo sa Pilipinas?" tanong ni nanay sa tatlo kong ate. "Opo, sanay na, mababait ang mga tao dito at maginhawa ang buhay," sabi ni Alina. "At saka, ang aming mga asawa ay napakabait sa amin," dagdag ni Maria. "Oo, inaalagaan nila kami at nirerespeto," sabi ni Sofia. Tiningnan ni nanay ang tatlong anak, may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. "Alam kong masaya kayo, pero hindi ko lang maiwasang malungkot na malayo kayo," sabi ni nanay, nanginginig ang boses. Lumapit ang tatlo kong ate at niyakap si nanay. "Nay, kahit nasa Pilipinas kami, mga anak ninyo pa rin kami. At pwede kayong bumisita dito kahit kailan," sabi ni Alina. Nang gabing iyon, narinig kong nag-uusap sina nanay at tatay sa kanilang kwarto. "Mukha ngang masaya sila," sabi ni nanay. "Oo, mababait sa kanila ang mga lalaking iyon," sabi ni tatay. "Pati na rin si Ana. Mukhang mabait na bata si Liam," sabi ni nanay. "Pero nalulungkot pa rin ako." Buntong hininga ni tatay. "Ako rin. Pero ano pang magagawa natin? Malalaki na ang mga anak natin. May sarili na silang desisyon," sabi ni nanay. Nang marinig ko iyon, naantig ako at kasabay nito ay nakonsensya. Kinabukasan sinabi ng aking mga magulang na gusto nilang formal na makausap si Liam. Kinabahan si Liam, naghanda pa ng regalo at nag-practice ng sasabihin. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant. Magalang na bumati si Liam. "Tito, tita, alam ko po na biglaan ito, pero gusto ko pong formal na sabihin sa inyo na mahal ko po si Ana. Aalagaan ko po siya," seryosong sabi ni Liam. Tiningnan ni tatay si Liam at natahimik saglit. "Mapapangako mo bang magiging masaya siya sa'yo?" "Pangako po," matatag na sabi ni Liam. "Gagamitin ko po ang buong buhay ko para mahalin at alagaan siya." Tumingin sa amin si nanay, namumula ang mga mata. "Ana, sigurado ka na ba?" Tumango ako. "Opo, nay, sigurado na po ako." Bumuntong hininga si tatay. "Sige na, kung dyan ka masaya, hindi na kami tututol." Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. "Salamat po," humahagulgol kong sabi. Yumuko rin si Liam sa kanila. "Salamat po sa pagtanggap ninyo." Nang makuha namin ang basbas nila, gumaan ang aking pakiramdam. Nanatili pa sina nanay at tatay ng 1 linggo sa Pilipinas. Sa panahong iyon, salitan silang ipinasyal ng aking mga bayaw para maranasan ang kultura ng Pilipinas. Isang araw, dinala sila ni Carlo sa Intramuros. Ang lugar ay nagpapanatili ng itsura ng lumang Maynila. "Naaalala ko ang lumang syudad ng Bucharest dito," sabi ni nanay. Sa huling araw nila sa Pilipinas, pumunta kaming buong pamilya sa Manila Bay. Sikat ang paglubog ng araw doon. Humanap kami ng pwesto sa tabi ng dagat at naghintay. Dahan-dahang lumubog ang araw sa karagatan. Ang kalangitan ay tinina ng kulay kahel, rosas at lila. Napakaganda na nakakahinga. "Ang ganda," bulong ni nanay. Inakbayan ni tatay si nanay. Tahimik nilang pinanood ang tanawin. Sinulyapan ko sila at naramdaman kong tuluyan ng nagbago ang kanilang pananaw sa Pilipinas. Gabi, kumain kami sa isang seafood restaurant sa Maynila. Espesyal na nagpa-reserve si Liam ng isang malaking pribadong silid para sa aming pamilya. Sa gitna ng hapunan, biglang tumayo si tatay at itinaas ang kanyang baso. "May sasabihin lang ako." Natahimik ang lahat at tumingin sa kanya. "Sa totoo lang, noong isa-isa ninyong sinabi na mag-aasawa kayo sa Pilipinas, mabigat ang loob namin ng inyong ina. Hindi namin maintindihan kung bakit kailangan ninyong lahat na iwan kami para manirahan sa isang malayong lugar." Nanginginig ang boses ni tatay. "Pero sa pagbisita naming ito sa Pilipinas, nakita ko kung gaano kayo kasaya. Nakita ko kung paano kayo alagaan ang inyong mga asawa. Naintindihan ko na. Ang pagpili ninyo sa Pilipinas ay hindi dahil gusto ninyo kaming iwan, kundi dahil dito ninyo natagpuan ang tunay na pag-ibig at kaligayahan." Tumingin si tatay sa tatlo kong bayaw at kay Liam. "Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking mga anak. Sana ay patuloy ninyo silang mahalin at alagaan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Makakaasa po kayo," sabay-sabay na sabi nina Miguel, Carlo, Paulo at Liam. Itinaas ni tatay ang kanyang baso. "Kung ganoon, magtagay tayo para sa tadhanang ito, mabuhay."
Mabuhay! Sabay-sabay na itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. Sa sandaling iyon, nakita kong tumulo ang luha ni nanay, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Alam kong tunay na nilang tinanggap ang aming mga desisyon at binigyan kami ng kanilang buong pusong basbas.